Hello Pisces! Welcome back to Practical Mystic. Welcome back. Ang sabi ko kasi parati man tayo nag reading session doon sa YouTube. So ngayon, this is actually my first time to use the Facebook platform to do this tarot reading. But still, welcome back again kasi nakikita tayo ulit. May Pisces Collective. I miss you all. So, alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo sa buwan ng Nobyembre. Let us know what's the message intended for you from the Divine for this month of November. Universe, spirits, angels, sisters, guardians. What does my dear Pisces need to know for this month of November? This is the first, second. Okay, we're gonna get 4 cards from the Lightseer Tarot deck. So we have 2 more remaining. Okay, the third. That's the third. And 1 more from this deck, please. Okay, this is the 4th. The second card, the second deck is the Beginner Tarot deck. Oops. Oops, sorry. I have this. Okay. Anong nangyari sa inyo? My cards. Okay, ayan. Ang susunod ay ito. The Tarot of Opposition. Okay.
sa'yo talagang gustong bumaba itong card na mga ito. Okay. Kukuha tayo ng isa mula dito sa Karma Cards. Ayan. Okay. So we have here one card from the Powerful Thought cards by Louise Hay and one from Karma cards, one from Tarot Opposition, and 4 from Lightseer Tarot card, Lightseer Tarot deck and Beginner Tarot deck. The first card from the Lightseer Tarot deck is the Seven of Cups in reverse. The Seven of Cups in reverse is saying that the choices that you're going to make, or the decisions that you're going to decide, are not available for you. You want to decide but you cannot. It's not open to you. You want to choose this opportunity, but this one is it's like screaming, okay? Parang ito ang gusto mong piliin na desisyon or oportunidad, pero ito masyado itong isa na ito na oportunidad is parang nag-scream out talaga siya. Parang sinasabi dito na dapat ito yung piliin mo, ito kasi kailangan ka dito. Kailangan mo ito. Pero ang gusto mo talaga is ito. Kasi sa nakikita ko parang ito yung pinipili mo dahil maganda siya, golden yung kulay niya, 'di ba? So ibig sabihin, para sa iyo, mas maganda ito na oportunidad. For you consider this as a golden opportunity. But the second opportunity here is screaming, no? It is in need of your availability, okay? Parang ito ay isang oportunidad na kung saan kailangan ka dito, kinakailangan ka, nakakatulong ka, yun. Meron talagang mga bagay sa buhay na kung ano yung gusto natin ay hindi para sa atin, at meron naman yung mga bagay na o oportunidad na hindi natin gusto pero may gusto sa atin, kinakailangan ng ating tulong or yung ating
presensya. Yung ganon. Sorry. Na, ano. So ito, marami ka pang ibang choices dito na mga magaganda. Pero ito talaga yung pinipili mo, no? Ang iba dito, magaganda yung mga oportunidad pero wala naman mga daan para magiging posible sa iyo na sunggabin ang mga ito. Ang meron lang talagang paraan na madali para masunggab mo mga oportunidad ay ito. Yung isa na ito at saka yung ito. Pero yung oportunidad na ito ay malayo sa iyo, no? Malayo sa iyong kinaroroon, sa iyong pinanggalingan, no? Malayo. So dito ka sa malapit na maganda naman kasi yung kulay niya is kulay ginto. So ibig sabihin this is considered as golden opportunity. That is why you like this. You want this, but the problem is that this golden opportunity is not for you. It doesn't like you, or you do not deserve this. As you can see, the ladder is moving towards left side, and it's not facing right side towards you. It's not. And whereas the other opportunity here, in which this is the opportunity that you do not like, but it needs you, no? But this opportunity likes you and wanted you. It wanted you to grab this, no? This opportunity because they know that you need this and you are needed in this opportunity. It scream out, no? For you to reach this out, to reach out this opportunity, and yet you are looking towards this other opportunity right here. Yun. So, yun ang nangyayari sa'yo. And here, ang ganda naman nito. Maraming oportunidad na lumalapit sa iyo. This is Pisces energy, by the way. And, so, marami ka talagang oportunidad na kinakaharap ngayon. Meron kang 1, 2, 3, 4. Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero yung talagang oportunidad na parang potential, yung lumalapit sa iyo na paunti ng paunti ay ito. 1, 2, 3, at saka 4. Oh, yun, 4 talaga. Number 4 could be significant to you. 4 and 7. I-try mo, itaya ang mga numero na ito sa loto. Char! Joking lang. Okay, we have here. So, ang iba sa inyo, pinapakawalan nyo yung iba na mga oportunidad. So, ang nangyayari, pinapakawalan mo yung mga oportunidad pero hindi ka naman nakarandom ng paghihinayang, no? You just have you just end the stagnation, no? And still motivated ka pa rin, no? You are very enthusiastic. The more kasi na ganado ka sa buhay, the more na mas marami pang oportunidad na lumalapit sa iyo because you are vibrating the same frequency that if you feel like you have more opportunities to choose and to receive, so that's the kind of energetic vibration that you are projecting to the universe. And the more that the universe is giving you, projecting you the same vibration, so the more you are motivated, the more enthusiastic you are, the more hopeful you are for more opportunities to come, then the more that the universe is giving you more opportunities. Yun. Maganda ito. Talagang double confirmation itong
Seven of Cups in reverse, at saka itong Four of Cups in reverse also. The reverse of cards doesn't always mean negative, no? It could be positive also. Okay. Anyway, everything happens, no, with a purpose, no? It's all for the good, no? You know that the universe is a loving universal consciousness. So the universe is working out all for the best of everybody. Yung ganon. Ito ay the King of Cups, kaya lang ano siya in reverse. The cups are actually emotional water energy, no? Kasi yung one, ano man yun, fire energy, yung sword, intellectual air energy, yung pentacle, it's earth, material earth energy. So itong cups, the King of Cups, this is a emotional water energy. Double confirmation dito na marami kang cups ngayon. So ibig sabihin, it's more of the emotions. Tapos sinasabi dito na yung yung throat chakra mo, ito, yung kulay, magkasing kulay lang itong King of Cups at saka Seven of Cups. Tapos ito, magkakulay lang siya dito banda. Four of Cups man ito. So ibig sabihin, balance yung throat chakra mo. Maganda. Balance yung throat chakra mo. And kaya lang, itong King of Cups, in reverse man siya. So ibig sabihin, excuse me. Ito may kinalaman sa iyong emosyon, no? At saka sa iyong crown chakra. Okay. Para masolusyonan mo itong sitwasyon na kung saan meron kang gusto na oportunidad, pero yung oportunidad na yan ay hindi para sa iyo. Samantalang, merong oportunidad dito na hindi mo gusto, pero may gusto sa iyo. Or nararapat para sa iyo. Parang naguguluhan ka doon, no? So, dito, parang sinasabi dito sa King of Cups in reverse is that hindi mo makukuha yung oportunidad na para sa iyo talaga, yung oportunidad na bigay sa iyo ng universe, kasi kailangan mo pang mag-meditate, no? You need to meditate well, okay? Para mararamdaman mo kung ano talaga yung dikta ng intuition mo, okay? Or kung ano, para malaman mo or matanggap mo yung downloads ng divine sa iyo. Probably ito ay may kinalaman na sa problema na yung kinakaharap, no? Na matutulungan ka na masolusyonan yan. Okay? So, sa ngayon, hindi mo siya nalalaman kasi hindi ka nag-meditate pa sa ngayon, no? So, hindi mo masyado naiintindihan kung ano talaga yung oportunidad na gusto ng universe para sa iyo. Okay? Tapos ito, this is Libra energy. Swordsman ito, no? It's more of mental air energy. Okay. Sinasabi din dito na balance yung
magiging balanse yung intuition mo. Tapos kapag magiging balanse na yung intuition mo, malalaman mo na kung ano yung mensahe para sa iyo ng buong may kapal. Okay? So, ito, nagkaroon ka ng heartbreak, betrayal, malungkot ka. So, there is isolation or division between you and others. You are experiencing that depression or separation. So, you are sad this time. Nakadama ka ng sakit sa damdamin or sa puso. Ang nangyari, hindi ka masaya, no? There is upheaval. Some of you experience grief, kalungkutan, kasi maaaring meron kang mga mahal sa buhay na patay na, no? Hindi mo matanggap na patay na siya, parang ganon. Or nakaranas kayo ng pangamba or galit, okay? And that is why you're experiencing these swords in your heart, okay? It hurts you, no? And ito, the Eight of Cups. The Eight of Cups is that you're trying to move on, no? You're trying to move away and leave something behind, no? You leave something behind. You let the Eight of Cups, these opportunities floating down, no? Drawn by the river or the ocean, parang ganon. But I think this is river. Hinayaan mong malunod ang mga oportunidad. Yung Eight of Cups na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 8 yung nalulunod na kupa. Okay. Kasi ikaw, nakalingon ka dito, papunta dito sa lugar na kung saan may puno ng sigla, puno ng pangarap, puno ng kaligayahan, puno ng pag-asa. So, you're moving away from this and moving towards this place full of happiness, full of hope, full of joy, full of abundance. Yan. Maganda. Ito. So, with the Eight of Cups, you have this, the Justice in reverse. This is Libra energy. Double confirmation that you are I think you are associated to Libra, or some of you can Pisces has a Libra in your chart, no? Okay, so you are experiencing injustice, no? Nakaranas ka ng walang hustisya, or yung karanasan na masabi mong walang hustisya talaga, or you're in a karmic retribution, no? Or nakaranas ka ng dishonesty, or you're being cheated or fooled by somebody else, no? Niloko ka ng ibang tao, parang ganoon. Tinaksilan ka, no? So, or ang iba sa inyo ay parang kulang sa accountability, no? So there is karmic, or some of you are having that karmic avoidance, no? You try to avoid, you try to spare yourself from karma. This is injustice, no? So
you're experiencing this right now. Parang parang ikaw yung tinataksil dito. Kasi ikaw man yung nakaranas ng Three of Swords. So, masakit sa iyong damdamin na pinagtaksilan ka ng ibang tao. That is why you're having this heartbrokenness, no? Pero parang nag-try ka na mag-move on, no? Nilisan mo na ang mga pangyayari sa nakaraan or maging sa kasalukuyan. Nag-move on ka na para sa magandang kinabukasan. Oh, nakikita mo yung araw na yan. Napakaganda. You know, the sun is the best for me, no? Kasi I think the sun represents happiness since the color of the sun is yellow and yellow signifies happiness. So the sun for me is something that implies full of hope, full of joy, full of new beginnings, full of abundance. This one, I love this for you, that you are moving towards the place of hope and abundance. Okay, and then I have here the Nine of Pentacles. The Nine of Pentacles is saying that there is somebody who is stealing your opportunity, yung kinukuha sa iyo yung nararapat para sa iyo. That is why nakaranas ka ng injustice, no? Walang hustisya. Pinagtaksilan ka, no? Kung nakikita mo itong ibon na to, parang inaagaw ng ibon sa iyo ang pentacle na ito, no? Yung pera ba yan or magandang oportunidad, parang kinubli or parang ninakaw or kinuha mula sa iyong kamay, mula sa iyo. Nasa halip na ang oportunidad na ito or ang pera na ito ay para sa iyo, kinuha sa iyo, parang pinagtaksilan ka. Okay? Ang ibon na ito ay somebody or isang tao na mapagkakatiwalaan mo, kasi ang ibon na ito ay napabilang dito sa kahoy na ito, kakahuyan. So probably nangangahulugan na meron kang tao na pinagkakatiwalaan mo sa iyong opisina, sa iyong negosyo, kasi ang lugar na ito ay para sa iyo, no? Ito ay negosyo mo na kung saan abundant talaga, maunlad yung negosyo mo, kaya lang sadyang merong tao na pinagkakatiwalaan mo na mga siwa dito sa iyong negosyo na hindi mo pala alam na pinagtaksilan ka, no? Sinira yung pagtitiwala mo sa kanya sa pamagitan ng pag-angkin sa iyo ng kayamanan na nararapat para sa iyo. Pero anyway, hindi ka dapat malungkot kasi meron naman ditong malaki na pentacle na nasa iyo na. Okay? Nakaimbak na yan dyan sa iyong teritoryo, no? Parang meron ka ng dating nakatago na kayamanan. So kahit pa man kinuha sa iyo itong maliit na pera, pero meron ka pa ring natitira dito na malaking pera na nakaimbak sa iyo, sa iyong bahay or sa iyong bangko, no? And anyway, hindi ka dapat mabahala kasi meron ka pang maraming aanihin na mga pentacles or pera sa iyong negosyo. Okay? Huwag kang mabahala. It's just a bird, no?
kung itong ibon na ito ay hindi mapagkakatiwalaan sa iyong hardin, maghanap ka na lang ng ibang ibon na mapagkakatiwalaan mo talaga. Okay? Kasi hindi lang man yung isang ibon na yan ang dapat mong pagkatiwalaan. Marami pang ibang mas magaling na ibon kesa sa ibon na ito. Okay? And then ito, this is the Chariot. This is the second arcana card so far in this reading. The Chariot is in reverse, no? So there is puwersa na naganap dito. By the way, the Chariot is an arcana card, and yet this is Pisces energy. Okay? So nagkulang ka ng direksyon, no? Parang niligaw ka ng ibon na ito, ng taong ito na mapagkakatiwalaan mo. Okay? And so nangyayari dito, nagkulang ka ng control sa sarili mo. Ang pakiramdam mo ngayon ay nawawalan ka na ng lakas, o no? Nawawalan ka na ng puwersa, no? Or naubusan ka ng puwersa. Okay? Kasi parang pinipigilan ka ng ibang tao, kinokontrolar ka. So ang nangyayari, ikaw na ngayon ang kulang sa control sa sarili mo. Kasi kung malakas ka, kung makapangyarihan ka, kaya mong kontrolin ang sarili mo to the extent na kaya mong kontrolin yung pagpupuwersa sa iyo ng ibang tao. Kaya mo silang kontrolin. Kaya mong pigilan kung gaano man katindi yung pagpuwersa nila sa iyo or pagkontrol sa iyo. Hindi ka balance kasi parang hindi mo nakayanan balansehin yung feminine energy mo at saka yung masculine energy mo. So, magsisimula talaga yung control sa sarili mo. Kasi kapag makontrol mo na yung sarili mo, kakayanin mo nang kontrolin ang ibang tao na nagkontrol sa iyo, no? Kakayanin mo nang kontrolin ang ibon na ito. Okay? So, para makontrol mo tong ibon na ito, yung ibang tao na nagkontrol sa iyo, kontrolin. Kayanin mo munang kontrolin ang sarili mo. Okay? Yun. Nagsisimula talaga sa sarili bago sa ibang tao. Okay, next. Meron tayong isang card mula sa Tarot of Opposition, and this is the Death na positive. Wow, katapusan. The Death, hindi sinasabing kamatayan. No. The Death in the Tarot is something na may tinatapos na or katapusan ng isang bagay. Anyway, do not be afraid kasi the death implied by this card is something positive. The death is number 8. Okay, ipatad mo, itaya mo sa loto yung numero 8. Numero 8. Or 8. Numero 8. Okay. So the death na positive, life and death are forces between which consciousness dances. If you dance willingly, there will be no pain. If you resist the dance, you will suffer. So do not oppose the current of the river of life. Follow it with open eyes and acceptance. You will find that everything has a meaning and that every action finds its place in your existence. Here is the change that is coming, that regeneration, the end of what was causing obstacles and strengths of the renewal will be proportional
to the space you create in your mind. And so, attend to your physical spaces as well, removing what is not needed and letting the fresh wind blow through. So, ang ibig sabihin dito sa'yo, Pisces, na matatanggap mo na yung bagong enerhiya sa buhay mo. At dahil bago ito, you will receive new beginnings. Panibago sa lahat ng aspekto sa buhay mo. Bagong hilig, bagong lakas, panibagong tingin sa sarili mo, panibagong kaisipan, panibagong lakas ng loob, panibagong kaayusan sa sarili, panibago lahat sa iyo. So, dapat mo itong tanggapin ng buong puso, buong kalooban. Mai-enjoy mo or matatanggap mo ang panibagong enerhiya sa buhay mo kapag lilinisin mo ang iyong lugar, yung heart space mo, yung workspace mo at saka yung personal space mo, kung saan ka man ngayon, dapat maglinis ka ng bahay, ng workplace mo para tuloy-tuloy yung pagtanggap mo ng bagong enerhiya na maganda talaga para sa iyo, the best para sa iyo. So, tanggapin mo ito ng maayos sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong espasyo, okay? Probably, talagang bago lahat sa iyo. Bago yung pagtingin mo sa sarili mo, bago yung pananaw ng ibang tao sa iyo, bago lahat. Parang halos hindi ka nila nakikikilala ngayon, no? Parang iba ka na. Parang kung ikaw si Pisces 1 before, ikaw ngayon ay si Pisces 5.0. Parang ganon. Malaking pagbabago na nangyayari sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun. At saka, maganda ito sa iyo. So, ibig sabihin, alam mo na ngayon kung sino ang mga tao na nagtaksil sa iyo. Alam mo na ngayon kung sino ang mga tao na hindi mo dapat pagkakatiwalaan sa iyong trabaho, kung saan ka man nagtatrabaho. Tapos, tinataksil ka, pinipilit na kunin sa iyo lahat ng oportunidad na nararapat sa iyo. Parang gumagawa talaga siya ng paraan na hindi ka masaya sa trabaho mo or sa negosyo mo. Pero huwag kang mag-alala kasi kahit pa man kunin niya sa iyo ang pentacle na nararapat para sa iyo, hindi ka dapat mabahala kasi meron ka namang malaking pentacle na nakatadhana para sa iyo. Okay? Wow, ang ganda. Tapos, malaki pa siya na pentacle. Mas malaking pera ito kesa sa pentacle na kinukuha sa iyo, no? Parang, confirmation ito, kagaya sa sinabi sa Biblia, sa kasulatan na kung ang demonyo kukunin sa iyo, kung magkano man or kung gaano man kalaki ang kinukuha or kung gaano man kaliit or kalaki ang kinukuha sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon na mas malaki or sobra pa sa laki na nakuha sa iyo. Okay? God will restore everything to you more than what has been taken away from you. Wow, ang ganda, ang ganda. I love this for you. Okay? And with that, I have here one sign, one karma card for you, and it's all about signs. And the sign is Capricorn. So, probably, you have significant relationship to
Capricorn, or you're in a relationship to Capricorn, or you could be associated to Capricorn, or you have a Capricorn sign in your chart. Okay? So we have here, the message to your soul is that dedication, you have the dedication to achieve something. Okay? Kung ano man yung hinahangad mo sa buhay mo, magpatuloy ka lang, no? Continue to nurture dedication for you to continue also to achieve that one. And the message for your mind is just focus on moving forward towards the better and brighter future for you. Okay? And in your physical aspect is that resulting from the rules imposed by. Okay, so keep on doing what you're doing, keep on moving forward, even if you feel like you cannot move on, maybe because somebody is controlling you. Hindi ka makapag-move on sa lugar na kung saan ka nararapat. Ito. Kasi somebody is controlling you. They do not want you to be successful. Natatakot sila na magiging successful ka. Kasi insecure sila sa success na meron ka, sa bagay na matatamasa mo in the future. Natatakot sila. So ang ginawa nila, they are doing spell work, or ano pa yung ginawa nila, nakikipagkonsyabo sila sa ibang tao para kontrolin ka, or nakikipagchismisan sila sa ibang tao para sirain ka, parang ganon. Just keep on moving forward. Believe in yourself that you are never stuck. You are never stuck. The universe is working out for your highest good. Do not be afraid to move forward. And here, you have the divine wisdom that is guiding you. Yes, this is double confirmation na malakas yung intuition mo, na you are guided by the universe, and the universe is guiding you using your intuition. Ang lakas. So affirm this to yourself. You are guided throughout the day in making the right choices. The divine intelligence continuously guide you in the realization of your goals. So you are safe. Keep on doing what you're doing. Do not be afraid. So ito lang ang masabi ko sa iyo, my dear Pisces. See you in the next reading. Goodbye for now. Love and lights.